Kabanata 2071. Sa loob ng Mordo Central Police Station, Interrogation Room. Walang pakialam na pinanood ni Harvey ang mga balita sa telebisyon. Iniulat ng balita ang isang malagim na insidente ng kidnapping na naganap noong hapon. Ang Safe Feudo, isang organisasyon na mukhang mabait at tapat sa hitsura, ay aktwal na sangkot sa pagkidnap sa isang kabataang babae mula sa sikat na pamilyang Smith, isa sa nangungunang 10 ranggo na pamilya sa Mordo. Ang pagkakakilanlan ng kidnapper ay nananatiling hindi alam, ngunit ang lugar ng Safe Feudo ay ganap na kinorder ng mga awtoridad. Nasa likod din ng rehas ang utak na si Mike. Habang patuloy na pinapanood ni Harvey ang ulat, humigop siya ng kanyang tsaa. Ngumiti siya kay Otis Kay na nakatayo sa tabi niya. Muli, ipinauubaya ko sa iyo, Chief Inspector Kay. Mapait na tumawa si Otis bilang tugon. Hindi talaga, nakagawa ka ng isang mahusay na gawa sa paninindigan para sa kung ano ang tama at pagliligtas kay Lady Smith. Higit pa sa mga nagawa mo noon, kailangan ko talagang humingi ng kredito para sa iyo. Ngunit kung gagawa ka ulit ng ganito sa susunod, Sir York, maaari mo ba akong kontakin ng maaga para magkaroon ako ng oras para pag-isipan ang mga bagay-bagay? Kahit maliit na pagbabago ay makakaapekto sa mga bagay-bagay, mahinahong sabi ni Harvey. Sa tingin mo ba kung tatawagan mo na kita, maliligtas ko ba si Lady Smith? Bahagyang natigilan si Otis sa sinabi ni Harvey. Natahimik siya habang nasa malalim na pag-iisip. Hindi siya tanga. Alam na alam niya ang tunay na awtoridad sa likod ng Safe Feudo. Para harapin ang gulo na ito, ginamit nina Yvonne at Michelle ang kapangyarihan ni Zeke para e-pressure si Terry. Sa huli, hindi na kailangang ipakita ang mga masalimot na sitwasyon. Humigop pa ng ilang tsaa si Harvey bago mahinang ngumiti. I suggest you stay out of the way, Chief Inspector Kay. Dito nagtatapos ang lahat. Pumunta ka lang ayon sa plano. Inisip ni Otis ang sitwasyon bago binigyan si Harvey ng isang matamis na ngiti. Dahil sinabi mo na, Sir York, sasama ako sa plano. Isa pang bagay. Pakipirmahan ang transcript na ito. Maaari ka nang umalis pagkatapos nito. Tila walang pakialam si Otis sa buong pangyayari, ngunit alam ni Harvey na bilang unang pinuno ng Mordo Central Police Station, ginagawa ni Otis ang kanyang makakaya sa likod ng mga eksena. Kaya't mailalarawan si Harvey bilang isang inosenteng tao na kumikilos dahil sa katapangan. Ito ay malinaw na si Harvey ay talagang kumikilos sa kanyang lakas ng loob. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon sa kanyang kamay ay medyo komplikado. Anuman ang dahilan, inagaw ni Harvey ang baril ng inspector at nasugatan si Mike nito, at iyon lamang ay sapat na upang mapunta si Harvey sa mainit na tubig. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Otis sa pag-agaw ng kontrol at pagpapanatiling lihim ng buong sitwasyon ay sapat na upang patunayan ang katapatan ni Harvey. Nakangiting pinirmahan ni Harvey ang kanyang pangalan sa transcript. Ikaw ay isang higanti sa mga kalalakihan sa puwersa, Chief Inspector Kay. Sa tingin mo ba masyado akong nagmamadali? Tumawa si Otis, mapait ang tono. Bilang isang pulis, kailangan kong sabihin, ang mga taong katulad mo ang pinaka-nakakainis na tao. Ngunit mula sa aking sariling pananaw, dapat kong aminin, ito ay isang napakagandang plano. Humagalpak ng tawa si Harvey. Kung wala ang tulong mo, nasa rehas na ako. Tinatawag mong magandang plano iyon. Tinatawanan mo ba ako ngayon? Hindi madaling sumuko ang mga lalaking tulad ni Mike. Mahirap siyang pakitunguhan. Kung hindi siya nakatikim ng kamatayan, hinding-hindi niya pinakawala ng bihag, sabi ni Otis, puno ng pagtataka ang tono nito. Nakuha sa isang iglap ang atensyon ng mga pulis at media sa ginawa mong pasabog. Alam na ng lahat na ang pagkidnap ay dahil sa iyo, Sir York. Sa mga sitwasyong ito, walang maglalakas loob na hawakan si Lady Smith, gaano man sila kalakas o kalupit. Ang iyong tila walang ingat na mga aksyon ay talagang ginagarantiyahan ang kaligtasan ni Lady Smith.
Kasabay nito, ang iyong mga kaaway ay may mas kaunting paraan para protektahan ka. Ang pagtawag dito na isang ekspertong plano ay hindi masyadong malayo dito, hindi ba? Ngumiti si Harvey, ngunit hindi sumagot ng diretsyo. Napakabait mo naman. Bukod dito, pinaghihinalaan ko na mayroon kang iba pang mga layunin, patuloy ni Otis. Oh, gustong malaman ni Harvey kung ano ang nalalaman ni Otis. Sir York, sa palagay ko ay sinadya mong kumilos ng padalos-dalos upang lituhin ang utak sa likod ng pangyayaring ito. Kung ang pangyayaring ito ay nagiging sanhi ng pagkakamali ng kaaway sa iyong tunay na pagkatao, pagkatapos ay ilalantad nila ang kanilang kahinaan sa sandaling kumilos sila laban sa iyo. Ang maliliit na pagkakaiba ay maaaring humantong sa malalaking pagkakamali. At least, from your perspective, lahat ng nangyari ngayon ay naayon sa plano mo. Tama ba ako? Bakas sa mukha ni Otis ang pagkamangha, na para bang nakita niya ang plano ni Harvey. Muli, ngumiti si Harvey nang hindi nagbibigay ng anumang tugon kay Otis. Tulad ng inaasahan sa isang unang tao sa Mordo Central Police Station. Medyo matalas ang mga mata mo. Dapat ay isa kang makabagong Sherlock Holmes. I'm impressed. Napakabait mo naman. Mahina hong sagot ni Otis. Mas nakikita ng mga manunood ang buong laban kaysa sa mga manlalaro mismo. I can make this deduction dahil hindi ako ang naglalaro. Lahat ng sangkot sa gulo na ito ay malamang na malalaman kapag naayos na ang mga bagay, sabi ni Harvey. Muli siyang ngumiti, at malinaw sa kanyang ekspresyon na wala na siyang balak na ipagpatuloy pa ang pag-uusap na ito. Anyway, this time may utang na loob ako sa iyo, Chief Inspector Kai. Hindi sapat na magpahayag ng malaking pasasalamat sa mga salita lamang. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat para suportahan ka. Masyado kang mapagbigay, Sir York. Bumangon si Otis, nakatayo ng tuwid sa abot ng kanyang makakaya. Ang ating pagkakaibigan ay umiral na mula pa noong unang panahon. Hindi na kailangang magsabi ng mga ganyan. Sinasalamin ng mga mata ni Otis ang kanyang sinseridad. Kilala niya ang karamihan sa mga sikat na prinsipe at mga batang master sa Mordo. Sa katunayan, nakilala niya ang sikat na 6 na prinsipe ng Mordo. Gayunpaman, hindi pa siya nakatagpo ng isang taong may kakaibang ugali si Harvey, na nagdadala ng aura ng isang taong may ganap na kontrol sa lahat. Ito ay hindi isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Nararamdaman ni Otis ang malakas at kumpiyansang aura ni Harvey. Kung ganoon nga, kumbaga, makikitid ang isip ko. Ngumiti siya. May gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Kapag tapos na akong makitungo sa iba, babalik ako sa iyo para sa isa pang tasang tsaa. This time, humagalpak ng tawa si Otis. Iminumungkahi ko na huwag, Sir York. Kung may kailangan, pwede akong pumunta sa iyo. Tumugon si Harvey sa alok ni Otis na may isang mainit na ngiti, walang sinabi. Noong araw na iyon, kinilala niya si Otis Kai bilang isang mabuting kaibigan. Pagkalabas ni Harvey sa police station, nakita niya si Yvonne, na sobrang nag-alala, naghihintay sa labas. Sa tabi niya ay nakatayo ang hambog na si Hazel, na ang mukha ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng pagmamataas. Nandoon din si Michelle, kasama ang iba pa. Yvonne. Tumakbo pa harap si Harvey at magalang na binati ang dalawa. Lumabas siya. Nakalabas na siya sa kulungan. Nang makita ni Hazel si Harvey na lumabas, lumiwanag ang mukha niya sa pagkamangha. Yvonne, Tita Michelle, sabi ko sa inyo, walang kwenta ang pagrereklamo mo. Wala ring silbi ang pagkuha ng lahat ng koneksyong iyon. Kahanga-hanga si Young Master Duncan, hindi ba? Nakalabas si Harvey 3 minuto matapos tawagan ni Young Master Duncan ang kanyang pinsan. Talagang, may mga tao sa mundong ito na hindi may kukumpara sa iba. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay alam lamang kung paano pukawin ang gulo. At ang ilan ay may kakayahang ayusin ang anuman. Nahihiyang hinayla ni Hazel ang kamay ni Gary. Napakapambihira mo, Young Master Duncan. Bahagyang kumunat ang noo ni Gary, tahimik,
totoong tinawagan niya ang kanyang pinsan na si Kristen. Sinabi rin niya sa publiko na tutulungan niya si Harvey. Anuman ang lahat ng iyon, hindi niya inaasahan na makawala sa kustodiya si Harvey ng ganoon kaaga. Hindi nagsalita si Gary sa sandaling iyon. Sinukat niya si Harvey, sinusubukang alamin kung anong mga panlilinlang ni Harvey. Okay ka lang, CEO York. Huminga ng malalim si Yvonne. Matapos mangyari ang insidenteng iyon, ipinakita na ngayon ni Michelle kay Harvey ang matinding panghihinayang. Oh, Harvey, na-misunderstood kita kanina. Dapat kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa ginawa mo ngayon. Tumango si Harvey at ngumiti. It's not a big deal, talaga. Dahil ang sitwasyon ay tumaas hanggang sa puntong ito, sa palagay ko ay walang sinumang maglalakas loob na magdulot sa iyo ng anumang problema sa ngayon. Pangako ko, makakabalik ka sa pamilya Smith nang walang anumang pag-aalala. Nang marinig ang mga salita ni Harvey, natigilan si Michelle at natahimik. Gayunpaman, ang mga influencer na sumusunod kay Hazel ay sumabog sa galit. Anong ugali niyan, Harvey? Galit na sigaw ng isa sa kanila. Si Young Master Duncan ang nagligtas sa iyo, ngunit naglakas loob kang magbigay ng papuri sa harap ni Miss Xavier. Gaano ka kawalang hiya? Alam mo ba kung gaano kalaki ang naitulong ni Miss Malone at Young Master Duncan para lang sa inyo, kayong mga manggugulo? Kung hindi dahil kay Miss Xavier, hindi ka namin susubukang iligtas. Ginamit nga ni Hazel ang ilan sa kanyang kapangyarihan para tumulong. Natatakot siya na kung hindi makalabas si Harvey sa kulungan, ang pamilya Malone ay kaladkarin pababa dahil sa pagkakasangkot ni Kelly kay Harvey. Kung hindi dahil doon, hindi na sana mag-abala si Hazel na humingi ng tulong kay Gary. Noong una, ayaw makipagpalitan ng salita ni Harvey kay Hazel at sa maingay niyang tropa. Ngunit pagkatapos ng walang humpay nilang hiyawan, tumalikod siya at ngumiti ng matamis sa kanila. Ganoon ba? Kung ganoon, kailangan kong magpasalamat sa lahat. Lalo na sayo, Young Master Duncan. Namula ang mukha ni Hazel sa kawalang interes ni Harvey. Hindi namin kailangan ang iyong pasasalamat. Wala naman kaming masyadong ginawa. Ginawa namin ito para kay Yvonne. Pero iba si Young Master Duncan. Alam mo ba kung gaano nakakahiya para sa isang maharlikang tulad niya na humingi ng tulong para sa isang tulad mo? Mas mabuting magpasalamat ka kay Young Master Duncan ng maayos. Dahil sa sinabi ni Hazel, natahimik si Gary. Naalala niya na ang kanyang pinsan ay isang squad leader. Hindi dapat maging napakahirap para kay Kristen na palayain ang isang sospek. Sa bagay, maayos naman pala sina Harvey at ang mga biktima ng insidente na sina Yvonne at Michelle na kanina paabala sa pag-iingay. Gary crossed his arms, komportable na siya ngayon. Hindi na siya nag-abalang mag-isip ng mas malalim sa sitwasyong kinakaharap. Hindi na kailangang magpasalamat, Sir York. Hindi big deal. Dapat malaman ninyong lahat na ang aking pinsan ay may katayuan sa puwersa ng pulisya. Kailangan lang tumawag sa telepono upang palayain ang sospek ng walang ganoong malaking halaga. Pero kailangan kitang bigyan ng babala, Harvey York. This is the last time I do anything for you for Miss Xavier. Kung patuloy kang gagawa ng mga krimen dahil sa pagmamalaki, I swear, hinding-hindi na kita tutulungan. Kung patuloy kitang ililigtas sa problema, hindi kita tinutulungan. Sa huli ay masasaktan lang kita. Kailangang malaman ng mga tao ang kanilang mga limitasyon. Huwag mong isipin na lilinisin ng ibang tao ang iyong maruming kalat sa lahat ng oras. Tumawa si Yvonne sa mapang-asar na sinabi ni Gary, kahit na wala siyang sinabi bilang ganti. Nagmamadali siyang umatras para tumawag sa telepono habang pinapakalma ang kanyang ina. Malamang, walang gagawin ang mga Smith kay Michelle. Gayunpaman, mayroong pangangailangan upang matiyak ang kaligtasan nito. Nakita ni Hazel na nagdahilan si Yvonne, at napagpasyahan niya na dahil sa sama ng loob ni Yvonne kay Harvey. Dahil doon, binigyan ni Hazel si Harvey ng masamang tingin at ninisian. Narinig mo ba iyon, Sir York? Ito na ang huling pagkakataon.
Hindi ka na ipagtatanggol ni Young Master Duncan. Hayaan mong babalaan kita tungkol sa isang bagay. Ang mga Malone ay nasa maraming problema dahil sa iyo. Mas mabuting mag-impake ng mga gamit mo at umalis ka na sa Mordo ngayon din. Huwag ka nang magpapakita sa harap ng pamilya ko. Bakit tumawag pa ang tatay ko sa isang mahirap na kamag-anak na tulad mo dito mula pa sa Buckwood? Og, pinagsisisihan ko talaga ngayon. Hindi makapaniwalang sigaw ni Hazel, baka sa mukha niya ang pandidiri. Ang kanyang entourage na mga influencer ay sumunod sa kanyang pangunguna at pinandilatan si Harvey. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panunuya at pangungutya. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Handa niyang sampulin si Gary sa mukha ng masakit. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Hazel. Sandali niyang sinagot ang tawag. Agad naman siyang naging masaya. Young Master Duncan, may balita ka na ba? Ang pinakamayamang tao ng Gangnam, si Jaden Smith, ay may birthday party. At inimbitahan niya ang lahat ng pinakatalentadong tao sa Mordo na lumahok. Kumunat ang noo ni Gary. Jaden Smith. Nang makita ang ekspresyon ni Gary, may naintindihan kaagad si Hazel. Kaka-announce lang nito, ngayon ko lang din nalaman. Si Jaden, ang pinakamayamang tao sa Gangnam, ay hindi nagpapakita ng sarili sa publiko sa mahabang panahon. Malapit na ang birthday niya. Bukod sa pagdiriwang, gagamitin din niya ang party para piliin ang susunod na kahalili ng pamilya Smith. Young Master Duncan, kapag pumunta ka ng party, maaari mo ba akong dalhin doon upang tumingin sa paligid at palawakin ang aking pananaw? Si Hazel at ang kanyang mga kasamang influencer ay nasa sabik. Para sa isang tulad ni Hazel, na halos hindi maabot ang itaas na grupo ng lipunan ng Mordo, wala siyang karapatang dumalo sa party ng kaarawan ng klase na ito. Kung mapapasama siya ni Gary at ang mga babae ay maaari silang kumuha ng ilang mga larawan ng kanilang sarili sa venue at magparangalan ng ilang araw. Natural, walang ideya si Hazel sa tunay na pagkatao ni Yvonne. Ang alam niya lang ay malayong kamag-anak si Yvonne ng pamilya Smith. Para kay Hazel, isang taong hindi gaanong mahalaga kung kaya't ang kanyang ina ay kinidnap ng isang grupo ng mga hamak na gangster ay malamang na walang katayuan sa pamilya. Kaya, nagpasya siyang mag-apply kay Gary. Gary crossed his arms, malamig at mataas ang mukha. Gusto ng isang mayamang tanga na dumalo ako sa kanyang birthday party. May karapatan ba siyang tawagan ako? Umani ng papuri mula kay Hazel at sa iba pang influencer na naruroon ang kanyang mayayabang na salita. Sobrang galing niya. Ang buong upper social circle sa Mordo ay nabaliw na sa pagsisikap na makakuha ng imbitasyon sa pagdiriwang ng kaarawan ni Jaden Smith. Iyon ang birthday banquet ng pinakamayamang tao sa Gangnam. Ang mga ordinaryong tao ay maaaring tumagal ng habang buhay kung bibigyan sila ni Jaden ng kahit kaunting tulong. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Gary. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng iyong pang-araw-araw na Joe at isang umuunlad na batang may talento. Ang pagkakaiba ay araw at gabi. Napagtanto ito, patuloy na nagsusumamo si Hazel kay Gary. Young Master Duncan, bigyan ng pagkakataon ang mga Smith. Hindi, bigyan mo kaming pagkakataon para makita namin mismo. Sinulya pa ni Gary sina Yvonne at Michelle, na nakatayo sa di-kalayuan, at nag-cross arms. Dahil lahat kayo ay gustong-gusto ng pumunta, maaari kong dalhin kayong lahat doon pagdating ng araw. Pero kung pupunta ako doon, dapat tanggapin ako ng buong pamilya Smith. Malalantad ang aking pagkakakilanlan kapag nangyari iyon. Malungkot na ekspresyon ang suot ni Gary, na para bang na-stuck siya sa isang matigas na lugar. Kabanata 2075. Nang makita ang ekspresyon ni Gary, mas natuwa si Hazel at ang mga influencer. Pulang-pula ang kanilang mga mukha, lumingon sila para bigyan si Harvey ng isang uling mapang-asar na tingin bilang isang babala. Paalalahanan ka namin, Harvey York. Itigil mo na ang umasa sa amin. Hinding-hindi ka namin papayagan na makapasok sa isang birthday party kahit anong mangyari.
Ngumiti si Harvey, walang sinabi. Gusto niyang sampulin si Gary sa mukha, ngunit pagkatapos mag-isip-isip sandali, naisip niya na si Terry Smith ang nasa likod ng operasyong ito matapos kumalat ang balita ng pagliligtas ni Michelle. Siya ay magiging abala sa pagtalakay sa kanyang mga plano kay Yvonne, hindi siya mapakali na makipagtalo sa isang tulala na tulad ni Gary. Makalipas ang kalahating oras, sakay ng Toyota Alphard. Pinapunta ni Yvonne ang kanyang ina na si Michelle sa isang high-end na 5-star hotel. Si Handel at ang iba ay nasa tabi mismo ni Michelle, sinisiguro ang kanyang kaligtasan. Si Harvey at Yvonne naman ay naiwan sa sasakyan. Pinag-cruise ni Yvonne ang kanyang magagandang balingkinitang binti at nag-inat. Muntik mo na akong takutin, CEO York. Please warn me first before making such a bold move. Kahit papaano bigyan mo ako ng oras para maghanda. Ang orihinal kong plano ay arestuhin si Mike, ngunit hindi ko inaasahan na naroon ang mga pulis. Kaya naman kumikilos ako ayon sa sitwasyon. I don't have time to tell you anything, mahinahong paliwanag ni Harvey. Gayunpaman, lubos akong naniniwala na magagawa mong suportahan ako at tumawag ng pulisya sa oras. Hindi mo man lang ako bonigo. Napangiti si Yvonne. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, ang ngiti niya ay napalitan ng bahagyang pagkunot ng noo. Iniba niya sa ibang topic. Ang ginawa namin ngayon ay maaaring ituring na isang pagpapakita ng kawalang galang sa aking tiyuhin. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nagtagumpay. Ang biglaang party sa kaarawan ng aking lolo ay marahil ang plano. Napaisip si Harvey. Siguro matagal na niyang inihanda ang handaan. Hindi ito nangyari bigla. Sa tingin ko gusto niyang gamitin ang party para ipahayag ang kasal sa pagitan ng mga Smith at Thompson. Ngunit ngayong ligtas na ang iyong ina at iniwan mo ang pamilya Smith, wala na siyang ibang paraan para alagaan ka. Wala siyang choice kundi i-announce ang handaan. Kung talagang plano ng tiyuhin mo na umangat sa kapangyarihan, natatakot ako na malagay sa malaking problema ang lolo mo. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagningning ang mga mata ni Yvonne. Ang kanyang lolo ang pinakamayamang tao sa Gangnam, ngunit palaging kinatatakutan dahil sa killer organization ni Trisha. Kaya naman, medyo kakaiba para sa kanya ang biglang maghagis ng isang handaan at gumawa ng paraan para mag-imbita ng napakaraming tao. Matagal na nag-isip si Yvonne bago tuluyang bumulong, nasa panganib na ba ang lolo ko? Kung ganoon, bahagyang ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tahimik na sumagot, hindi. Dapat ligtas ang lolo mo. Hindi bababasa, hanggang sa araw ng party. Kung hindi, ang tinatawag na birthday party na ito ay magiging isang nakakatawang biro. Sigurado akong may malaking mangyayari bago ang party. Napangiwi si Yvonne. Ako ba ang pinupuntirya? Hindi sila maglalakas loob, sabi ni Harvey. Kaya nga, lalapit sila para sa akin. Sa kabila ng nakakatakot na implikasyon sa kanyang mga salita, walang ekspresyon si Harvey, kumikilos na para bang pinag-uusapan niya ang isang walang kwentang bagay. Sa isang tiyak na seaside villa sa Mordo, isang gwapong lalaki ang nakatayo sa gilid ng isang shooting range, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang revolver. Bang, 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 bang. Kasunod ng mga putok ng baril, sumabog ang isang hugis tao na manika sa hindi kalayuan sa kanya. Kung titingnang mabuti, makikita ng isang tao na ang bawat bala na pinaputok nito ay saktong damapo sa noo ng dummy. Tumpak ang kuha ng lalaki, ang sinumang mula sa itaas na pangkat ng lipunan ng Mordo ay agad na makikilala sa kanya bilang si Terry Smith, isa sa sikat na 6 na prinsipe ng Mordo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2076. Ang gwapong anyo ni Terry ay nagbigay sa kanya ng imahe ng isang taong mabait at kaakit-akit, ngunit kitang-kita ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Isang madilim na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, na nagpinta sa kanya sa isang nakakatakot na liwanag.
Sa tabi niya ay nakatayo ang ilang tao na nakasuot ng maayos na tradisyonal na damit. Lahat sila ay miyembro ng pamilya Smith, ngunit anuman ang kanilang katayuan, hindi man lang sila nang ahas na magsalita kay Terry. Una kay Yvonne, tapos si Harvey. Pinaputok ni Terry ang kanyang huling putok, ang kanyang ekspresyon ay malamig na parang yelo. To think na si Yvonne talaga ang pumasok sa safe Yudo para iligtas ang kanyang ina sa tulong ng ibang tao. Ginagamit pa niya ang pangalan ni Zeke para e-pressure si Terry, at nagre-resulta ito sa malaking pagkatalo sa bahagi ni Terry. Bagamat hindi ito isang malaking dagok kay Terry, na siyang nakatagong utak sa likod ng marami sa mga kamakailang kaganapan, hindi rin ito dapat maliitin. Ang pinakamalaking problema niya ay hindi na niya makontrol si Yvonne dahil wala na ang hostage. Napilitan siyang lumihis sa kanyang maingat na itinayong plano. Pakiusap, ingatan mo ang iyong sarili, prinsipe. Maya-maya lang, may pumasok na lalaki sa villa. Maaaring may pagbabago sa mga plano, ngunit ang pangkalahatang direksyon ay hindi nagbago kahit kaunti. Hanggat haharapin natin ang manggugulo na si Harvey, mananatili sa ating kontrol si Yvonne. Ang lalaki ay walang iba kundi si Fletcher mismo. Matapos mabali ang braso ni Fletcher, mahigpit itong nakabenda. Pinaikot ni Terry ang revolver at itinutok ang baril sa ulo ni Fletcher. Agad na tumulo ang malamig na pawis sa mukha ni Fletcher. Naiintindihan ko ang galit mo, Prince. Sa kasamaang palad, wala itong malulutas sa sandaling ito, sabi ni Fletcher ng tahimik. Maaari lang tayong magpatuloy sa plano pagkatapos makipag-usap kay Harvey. Nanatiling malamig ang mukha ni Terry. Pagkaraan ng mahabang sandali, itinutok niya ang puwitan ng kanyang baril sa ulo ni Fletcher. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang sugat. Kailangan mo bang ipaalala sa akin kung paano gumawa ng isang bagay? Mahinang sumirit si Terry pagkatapos iwagayway ang kanyang sandata. Hindi ba sinabi ni Hector na haharapin niya si Harvey para sa atin? Bakit wala pang nangyari kay Harvey? Hindi pinansin ni Fletcher ang dumudugo niyang ulo at sumagot, Prinsipe, maraming beses nang kumilos si Young Master Thompson. Kasama rin ang Shindanwei. Ngunit hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Harvey York. Nabalitaan kong napatay ang tatlo sa pinakamahuhusay na tao ni Sakura. Sa susunod na subukan nila ang isang bagay kay Harvey, malamang na mas maingat na sila. Natatakot ako na kung gusto nating mabilis na maalis si Harvey, kailangan nating harapin ito mismo. Pinikit ni Terry ang kanyang mga mata. Dahil ang Shindanwei ay dumanas ng matinding pagkalugi, maaari rin nating tapusin na ang kapangyarihan ni Hector sa Mordo dahil sa nabawasan. Sa paghusga sa kanyang personalidad, hindi niya pababayaan si Harvey ng madali. Maaaring pinaplano niyang tumayo sa likod ng mga eksena at panoorin tayong nagdurusa sa paraang ginawa niya. Ngunit bakit kailangan nating madumihan ang ating mga kamay? Pumunta ka at sabihin sa ginang. Kung gusto niyang maghiganti sa matandang iyon, siya na mismo ang haharap dito, mahinahong sabi ni Terry. Kung hindi, maghihiwalay na lang tayo. Wala namang mawawala sa akin. Bahagyang natigilan si Fletcher sa utos ni Terry. Unti-unting napalitan ng kakila-kilabot ang mukha niya. Matapos siyang ipahiya ni Harvey, sinubukan niyang gumawa ng paraan para sirain si Harvey. Sa kasamaang palad, ang tamang pagkakataon ay hindi nagpapakita mismo. Ngayong gusto ni Terry na lumabas ang ginang, siguradong patay na si Harvey kahit anong mangyari. Mabilis na yumuko si Fletcher noon. Magtiwala ka, Prinsipe. Dadalhin ko rin ang mercenaryong regiment ko doon. Talagang aalisin ko si Harvey. Ang iyong plano ay magpapatuloy ng walang kaunting sagabal. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Fletcher sa isang gusali malapit sa seaside villa na parang parola. Bahagya niyang pinihit ang doorknob at pumasok, ang dapat ay isang marumi at maayos na silid sa loob ay mukhang maayos na maayos. Sa loob ng silid na ito ay may isang magandang babae na tila nasa 30s, nakasuot ng mga damit na nagbibigay sa kanya ng isang kabataang imahe. Naka-cross-leg siya sa upuan,
nagyayelo ang kanyang ekspresyon, inihalintulad siya ng kanyang ugali sa isang walang pakialam na Diyosa na nahulog mula sa langit. Ang kanyang kahangahangang hitsura ay nakakapukaw ng kaluluwa. Si Fletcher ay tumingin sa kanya, siya ay napuno ng walang hangganang pagsamba. Pinilit niyang huminga ng malalim para pagtakpan ang mainit niyang nararamdaman. Pagkaraan ng mahabang sandali, bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, Mrs. Cloud. Walang reaksyon ang Diyos ang nakaupo sa harapan niya. The whole time, nakapikit ang mga mata niya. Madam Cloud, nag-utos lang po ang prinsipe. Gusto niya lahat ng Little Dwelling assassin sa ilalim ng utos mo na pumatay ng dayuhan. Habang may lakas ka pa, sana ay makasama ka at tumulong din sa sitwasyong ito, Madam Cloud. Sa ganoong paraan, magiging ganap na ligtas ang misyon. Mrs. Cloud, nabubunyag ang pagkakakilanlan ng Diyosa. Siya ang babaeng nagdulot ng takot sa puso ng lahat sa pamilyang Smith, si Tricia Cloud mismo. Ang ikatlong nangungunang assassin sa leaderboard. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang pumapatay at nagbanta na sirain ang pamilyang Smith ay talagang nasa tahanan ng pamilyang Smith, na magkahawak kamay kay Terry Smith. Nang marinig ang mga salita ni Fletcher, dahan-daang iminulat ni Tricia ang kanyang mga mata. Ang dati niyang kakisigan ay napalitan ng matinding lamig na nagpababa ng temperatura sa buong silid. Pinikit ni Tricia ang kanyang mga mata sa disgusto. Nakipagtulungan lang ako kay Terry dahil gusto ko ang ulo ni Jaden. Wala nang iba, I'm not his lackey, so why should I listen to his orders? Humalukip-kap si Fletcher at lumipat sa gilid. May isang bagay na hindi mo alam, Madam Claude. Ayon sa plano ng prinsipe, si Yvonne Xavier ay isang mahalagang asset para parusahan ang pamilya Smith. Sigurado akong hindi magiging mahirap para sa isang taong katulad mo na tanggalin ang isang Smith. Ang iyong layunin ay eksaktong kapareho ng prinsipe. Gusto mong pahirapan silang lahat bago sila itulak sa isang kakilakilabot na kamatayan. Upang makamit iyon, dapat ibalik si Yvonne Xavier. At kung gusto natin si Yvonne, kailangang harapin ang manggugulo na si Harvey York. Ito ang naging conclusion ng prinsipe. Kaya gusto kanyang makatrabaho. Muling naningkit ang mga mata ni Tricia. Hindi ko inaasahan na ang isa sa 6 na prinsipe ng Mordo ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na makitungo sa mga dayuhan lamang. To think na hihingi siya ng tulong sa labas. Ngumisi ng masama si Tricia. Pero tama ka, balak kong parusahan ang matanda. Dahil iyon ang kaso, ibigay sa akin ang mga dokumento at sabihin sa akin ang lahat ng mga detalye. Ako na ang bahala dito. Gumalaw ang mga labi ni Fletcher sa isang masayang ngiti. Ang mga pangkalahatang detalye ay hindi pa nakumpirma, ngunit sisiguraduhin kong sasabihin sa iyo ang lahat bago magsimula ang operasyon. Mangyaring huwag magmadali, hindi ito magtatagal. Habang abala si Terry sa pagpaplanong ihatid si Harvey sa libingan ng tuluyan, nakarating sa driveway ang sasakyan nina Harvey at Yvonne. Wangi Hill Residence. Bumaba si Yvonne sa sasakyan. CEO York, ano ang susunod nating gagawin? Tanong niya, hilahin ang ahas sa butas nito, malamig na sagot ni Harvey. Dahil gustong patayin ako ni Terry, sisiguraduhin kong bibigyan ko siya ng pagkakataong gawin iyon. Dito ka lang. Aalagaan ka ni Tyson. Makikipaglaro ako sa Shindan Way. Tinawagan ni Harvey si Aidan. Sigurado ka bang hindi nagsisinungaling si Noriko sa iyo? May underground casino ang Shindan Way sa Mordo para sa money laundering sabi mo. 9:00 ng gabi, sa Mordo Marina. Hawak ni Harvey ang imbitasyon na inihanda ni Aidan at $5 milyong na pera, at sumakay sa isang marangyang yate. Batay sa impormasyong natanggap ni Aidan mula kay Noriko, ang barkong ito ang nagsisilbing mapagkukunan ng kita ng Shindan Way sa Mordo. Ang mga madalas pumunta rito ay maaaring napakayamang tao, o masugid na manunugal. Ang mga cruise ship na tulad ng mga ito ay sumusunod sa mga batas ng bansa H. Ang barko ay maghahanda na umalis ng 9:00 bawat gabi, at huminto sa mataas na dagat.
Ang proseso ay magsisimula muli araw-araw, paulit-ulit ang walang katapusang kasiyahan. Nakatuon ang barko sa pera at kababaihan sa ilalim ng kalangitan sa gabi sa matataas na dagat. Nagkataon, sila rin ang pinakadakilang tool ng Shindanwei para sa pagbuo ng kita. Kung wala ang barko, ang Shindanwei, na isa lamang sa 6 na martial arts schools ng island country, ang kanilang kita ay mababawasan ng 1/3 bahagi ng kanilang orihinal na halaga. Ang bangka ay hindi lamang nakakatulong sa kanila na kumita ng pera, ngunit maaari nilang hugasan ito ng hindi natukoy. Ang kadudad-ang puting pagkakakilanlan ay maaaring linisin ang kanilang reputasyon at gawing malinis ang kanilang maruming pera pagkatapos ilipat ang kanilang pera sa naturang lugar. Siyempre, ang mga gastos sa pangangasiwa sa pagkamit ng tagumpay na iyon ay napakataas. Inamin din ni Noriko ang isa pang mahalagang bagay. Ang babaeng namamahala sa yate ay kapatid ng angkan ni Sakura, na ang pangalan ay Aya Miyamoto. Isa siyang taga-isla na kilalang katamtaman sa pisikal na labanan, ngunit sanay siya sa pagsusugal. Ang kanyang mga kasanayan ay naglalagay sa kanya bilang isa sa pinakamahalagang tao para sa Shindanwei. Kung siya ay ibinaba, may posibilidad na ang ekonomiya ng Shindanwei ay bumagsak sa isang iglap. Matapos may parada ang barko sa matataas na dagat, opisyal na binuksan ang iba't ibang lugar ng libangan sa pangunahing silid ng barko. Napuno ang lugar ng mga magarbong decoration mula sa island country. Ito ay maganda ang ilaw, abala, at puno ng mga tao. Nagtipon dito ang mga prinsipe, mga young master, mayayamang babae, at mga amo mula sa underworld. Bawat isa sa kanila ay magsusugal ng mataas na pusta ng walang pakialam sa mundo. Maligayang pagdating sir. Isang islander na nakasuot ng matipid na bathrobe na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na snow white skin na magalang na lumapit kay Harvey nang makita siyang may dalang napakaraming pera. Nagkaroon siya ng insight para mabilis na may pasok si Harvey sa VIP room. Magkano ang gusto mong palitan ng chips? Everything, mahinahong sabi ni Harvey. Hindi ito pinansin ng mga taga-isla, dahil marami na siyang nakitang tao na may malalalim na bulsa. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya kay Harvey habang ipinagpapalit ang kanyang pera sa 35 million yen worth of chips. Kumuha si Harvey ng 1 milyong yen na halaga ng mga chips at isinilid ang mga ito sa pagitan ng kanyang dibdib, at tinitigan siya ng masamang tingin habang ginagawa niya iyon. Sumama ka sa akin at bantayan mo ang chips ko para ngayong gabi. Panoorin akong manalo sa bawat larong nilalaro ko. Nanlamig ang taga-isla. Sanay na siya sa mga sugarol na matataas ang pusta, ngunit hindi pa siya nakakita ng taong ganito kamapagbigay. Tuwang-tuwa, na tinugon niya si Harvey nang nakakaakit ng ngiti. Gusto mo bang maglaro ng isang bagay na simple o komplikado, Ginoo? O gusto mo bang subukan silang lahat ngayon? Tanong niya. Ngumuso si Harvey at sumagot. Wala akong gaanong pasensya, ni wala akong anumang mga kasanayan sa card. Siyempre, simple lang ang gagamitin ko. Ano ang iyong marere kung inda? First time ko dito. Huwag mong subukang guluhin ako. Sadyang itinuro ni Harvey ang kanyang hanggal na karanasan, at ito ay naging dahilan upang makahulog ang pagpikit ng mga mata ng islander. Kung mas maraming matatalo ang isang bisita sa lugar na ito, mas mataas ang rate ng komisyon na kanyang matatanggap bilang kapalit. Nang walang sabi-sabi, pinangunahan niya si Harvey sa isang laro ng big and small dice. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala sa mga patakaran, inakbayan ni Harvey ang kanyang balikat at fumagalpak ng tawa. Halika, sabihin mo sa akin. Dapat ba akong tumaya ng malaki o maliit? Nang makita niya ang kanyang katawa-tawang hitsura, mga 6 na iba pang bisita ang pumasok sa mga tradisyonal na damit ay ipinakita na nilibang. First-timer lang ang maloloko ng mga taga-isla. Ang mga madalas pumunta dito ay hindi magiging hanggal. Sa paghusga sa pag-uugali ni Harvey, ang islander sa tabi niya ay naniniwala na ito ang unang pagkakataon ni Harvey sa isang barko.
Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, kailangan mong tumaya ng malaki para sa 1,000,000 yen, Ginoo. Napakaswerte mo talaga, siguradong mananalo ka. Para sa lahat ng naruroon, ang 1,000,000 yen ay tila hindi gaanong. Siguradong may mali sa babaeng ito na naghihikayat kay Harvey sa ganoong paraan. Yung iba naman ay tumingin kay Harvey with the air of one looking forward to an entertaining show. Hindi alintana ni Harvey ang kanilang mga mapanuksong sulyap, at itinapon ang kanyang 1,000,000 yen na chip sa mesa na may masayang ngiti. Pakikinggan ko ang magandang babaeng iyon. Tataya ako ng malaki. Nagpalitan ng tingin ang mga nakapaligid na nanunood, ngiting-ngiti. Hindi nila sinunod ang pusta ni Harvey. Ang kaakit-akit na dealer, isang parehong magandang babae, ay nagbigay sa mga manlalaro ng isang nakamamanghang ngiti. Paki-settle your bet. Binuksan niya ang takip ng dice cup, ipinakita ang lahat ng dice sa loob. 4, 5, at 6. 15 kabuuan. Boom! 2,000,000 yen na halaga ng chips ang itinulak kay Harvey. Kinuha ni Harvey ang isa sa mga chips at hinalikan ito, mukhang masigasig. Ikaw talaga ang maswerteng Diyos ako, baby. Sabihin mo sa akin kung ano ang susunod kong tatayaan. Gagawin ko ang sinabi mo. Pinikit ng taga-isla ang kanyang mga mata. Sa tingin ko kailangan mo pang tumaya ng malaki sa pagkakataong ito. Tumawa si Harvey. Tama ka, sumama tayo sa 5,000,000 sa pagkakataong ito. Bago pa magkaroon ng oras ang Islander na mag-react, inihagis ni Harvey ang 5,000,000 yen na halaga ng mga chips sa mesa. Napatingin ang dealer kay Harvey, medyo seryoso ang mukha. Ilang sandali pa, lumingon siya sa karamihan at bumalik ang matamis niyang ngiti kanina. Tapusin mo ang iyong taya. Ang mga panauhin sa gilid ay muling nagpalitan ng tingin, ngunit wala ng panganib. Sigurado silang mawawalan ng pera ang tanggang ito, pero sa totoo lang, walang nakatitiyak sa susunod na mangyayari. Lahat ay nakapikit, nakikiusyoso, naghihintay kung paano magtatapos si Harvey. Sa oras na ito, maraming iba pang mga tao ang nakapalibot sa mesa upang manood din ng palabas. Karaniwan, ang mga sumakay sa barkong ito ay hindi lamang nagtatapon ng kanilang pera. Ang mga baguhan lang tulad ni Harvey ang may katangahan. Ang lahat ay sabik na masiyahan sa paningin kay Harvey na nawawala ang lahat ng mayroon siya. Nakangiti ang dealer habang hawak ang takip. Dahan-dahan niya itong binuksan. 5, 5, 6. 16 na kabuuan. Boom! Ngumiti si Harvey, nasiyahan. Isang karagdagang 5,000,000 yen ang itinulak sa kanya. Ang mga taong nag-atubiling sumunod sa taya ni Harvey ay nagpakita ng panghihinayang. Nanalo si Harvey ng 2 magkasunod na round. Baka maubusan na ng swerte niya sa susunod na round. Magpatuloy, magpatuloy. Tuwang-tuwang itinulak ni Harvey ang 10,000,000 yen na halaga ng mga chips. Sabihin mo, honey, ano ang susunod kong tatayaan? Nilapitan siya ni Harvey at niyakap. Agad na nagningning ang kanyang mga mata. Napahadyakhik siya at sinabing, sa tingin ko, dapat mong sundan ang iyong tagumpay, mister. Malaking taya, mabuti, pakikinggan kita, pusta tayo ng malaki. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, ang mga panauhin na masayang sumugal ng walang limitasyon ay naglagay din ng kanilang mga chips upang tumaya ng malaki. Nadama ng lahat na maaaring manalo si Harvey ng 1 o 2 round. Kung tutuusin, maswerte siya, kung susuriin ang kanyang swerte, baguhan siya kahit sa mga bagong dating. Ang kanyang kapalaran ay malamang natatagal ng ilang round o higit pa. Hindi nagbago ang emosyon ng dealer, sa kabila ng pagkatalo ng 5,000,000 yen. Malaki o maliit, ilagay ang iyong taya ngayon din. Ang ilan ay nagpasya na labanan si Harvey at tumaya ng maliit. Agad na binuksan ang takip. Ilang sandali pa ay humagalpak ng tawa si Harvey. 6, 6, 6. Triples. Boom! Kabanata 2080. Matapos makuha ng kanyang mga kamay ang milyon-milyong yen na halaga ng chips, naging sentro ng atensyon si Harvey.
Nakinabang din ang mga sumusunod sa taya ni Harvey. Ang lahat ay nagsimulang isipin si Harvey bilang isang napakaswerteng tao. Sa kaibahan, ang mga taong nawalan ng pera ay nanghihinayang sa pagtaya laban kay Harvey. Maraming kababaihan, na nababalutan ng matikas na make-up ang mga mukha, ang sumulyap kay Harvey, na nakikita siyang tagapagmana ng isang kayamanan. Kung aasa sila sa isang tulad niya, tiyak na makikinabang sila ng husto. Tuloy lang, darling, ano sa tingin mo ang dapat nating tayaan sa pagkakataong ito? Tawa ng tawa si Harvey, ang yabang ay nakasulat sa buong mukha. Ngumiti ang Islander. Napakaswerte mo talaga, sir. Kailangan mong pumasok para pumatay. Gawin ang lahat para sa triples. Ang mga panalo mo ay tataas ng 20 quadruple kung manalo ka ng triple sa taya. Maaari mong dalhin ang 1.2 bilyon sa iyo. Nakatingin siya kay Harvey ng masama habang nagsasalita. At kasama ko iyon. Sige, papakinggan kita. Lahat sa triples. Inilagay ni Harvey ang lahat ng kanyang chips sa triples nang hindi man lang nag-iisip ng 2 beses, na tila nabulag siya sa sobrang kasakiman. Ang mga taong nakapalibot sa mesa ay parang si Harvey, nagulat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napalitan ito ng tingin ng panunuya. Nakatitig sila kay Harvey na parang nanunood ng tulala. Yung brat na ito, akala niya kaya niyang ipasok lahat dahil lang medyo maswerte siya. Triples ang taya niya, at ginamit niya lahat ng 50 million yen niya. Gaano kataas sa tingin niya ang posibilidad? Sa paghusga sa pamamagitan ng mga logro lamang, ang posibilidad na mangyari ito ay hindi kahit 100 sa isa. Pero tumaya siya sa triples pagkatapos lang mangyari. Sa tingin niya ba siya ang Diyos ng pagsusugal? Napatingin ang lahat kay Harvey na parabang nakita nila ang kanyang kapalaran. Ang walang uliran na taya ni Harvey ay hinayla ang buong lugar. Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang umikot sa mesa, sabik na makita kung paano magtatapos ang kanyang 50 milyon. Kasabay nito, lumabas sa ikalawang palapag ang isang magandang babae na nakasuot ng marangyang kimono. Napatingin siya kay Harvey, nang makita niya ang mukha ni Harvey, pinikit niya ang kanyang mga mata. Umakyat ang galit sa kanya. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Sakura Miyamoto mismo. Patuloy niyang tinangka na wakasan si Harvey, ngunit sa bawat pagkakataon, gumanti si Harvey at natalo siya. Dahil doon, bumaon sa ilalim ang impresyon ni Hector kay Sakura. Ang pakikipagtulungan sa pagitan nila ay nanganganib din. Hindi inaasahan ni Sakura na sasakay si Harvey at pumunta dito. Ito ay isang matapang na hakbang, ngunit isa na mahalaga. Hindi na kailangang magtaka kung narito si Harvey upang pukawin ang gulo. Ngunit nang makitang nabulag siya sa kanyang tagumpay, hindi nagmadali si Sakura na itapon ito. Siguradong matatalo si Harvey sa susunod na round. Ang laro ay naibaon na. Kahit na hindi siya at si Harvey ay naglaro ng patas na laro, ang kanyang mga pagkakataong manalo sa susunod na round ay hindi maaaring maging 100 sa isa. Hindi ba siya ang target na gustong alisin ni Young Master Thompson, ate? Isang babaeng mukhang younger version ni Sakura ang tumabi sa kanya at pinandilatan si Harvey. Nasa open sea tayo, mayroon kaming sapat na mga tao. Kung lilisanin natin ang lugar at haharapin natin siya ngayon, gaano man karaming mga pakulo ang mayroon siya, isang layunin lang ang naghihintay para sa kanya. Kamatayan. Bahagyang umiling si Sakura, hindi kailangang magmadali. Itinuro sa amin ni Young Master Thompson maraming beses na ngayon. Kapag kumilos tayo, kailangan muna nating sirain ang isip bago ang katawan, tingnan mo siya ngayon, napakamayabang. Gusto kong makita kung matatawa pa ba siya matapos mawala lahat ng pera niya. Gustong-gusto ni Sakura na sampulin si Harvey sa mukha pero sa huli, nanatili siyang kalmado.